Magandang araw po sa lahat. Narito po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, ika-28 ng Oktubre, 2025. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang epekto ng mga weather system sa ating bansa na nagdudulot ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan. Ang low pressure area na ating mino-monitor sa kanlurang bahagi ng ating bansa at nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng naglaho. Samantala, ang LPA sa labas ng ating PAR ay tuluyan ng naging ganap na bagyo na may kategoryang Tropical Depression. Huling namata nito sa kanlurang bahagi ng Palawan at nasa labas ng ating PAR. Kapansin-pansin din ang lawak ng sakop ng bagyo na may taglay na lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour at may pagbugso na 70 km per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 km per hour patungo ng Vietnam. Sa ngayon, nakaapekto ang bagyo sa Palawan na nagdudulot ng maulap na papawirin at pag-ulan. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Mayroon din tayong namumuong LPA sa silangang bahagi ng Mindanao at nasa loob ng ating PAR. Wala pa naman itong direktang epekto sa silangang bahagi ng Mindanao, ngunit pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Bukod dito sa bagyo at LPA na ating mino-monitor, patuloy rin nating mino-monitor ang hanging easterlies na siyang nakaapekto naman sa silangang bahagi ng Bicol Region. Kapansin-pansin din ang pagsasalubong ng hanging easterlies at ng hanging amihan na siyang lumilikha ng shear line na nakaapekto naman sa mga kababayan natin sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Kaya maging alerto sa mga biglaang buhos ng pag-ulan na posibleng magpabaha at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na epekto ng shear line sa Batanes at Babuyan, magiging malambot na ang ating mga kabundukan kaya iba yung pag-iingat po mga kababayan. Lagay ng panahon sa Luzon. Dahil sa epekto ng shear line, ang Batanes at Babuyan Group ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan. Asahan ng biglaang buhos ng ulan. Sa Cagayan Valley Region, Isabela, at Aurora, magiging maulap din na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa hanging easterlies. Fair weather naman sa Bicol Region, Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Region, at mga kalapit na lugar. Sa kanlurang bahagi ng Palawan, asahan pa rin ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng bagyo. Ang Oriental Mindoro at Occidental Mindoro ay maaapektuhan din ng bagyo. Temperatura. Tagaytay, 23 hanggang 29 degrees Celsius. Metro Manila, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Legazpi, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Baguio, 17 hanggang 26 degrees Celsius. Tuguegarao, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Lawag, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Lagay ng panahon sa Palawan at Visayas. Dahil sa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, maulap na papawirin na may pag-ulan ang mararanasan sa Palawan na may posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Negros Islands Region, Cebu, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, at Guimaras, asahan din ang maulap na papawirin na may biglaang buhos ng ulan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, magiging improving ang panahon sa umaga, ngunit sa hapon at gabi, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan dulot ng hanging easterly sa Cebu, Leyte, Northern Samar, Eastern Samar, at Biliran. Magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw at pag-ulan. Temperatura, Cebu, 27 hanggang 31 degrees Celsius. Iloilo, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Kalayaan Islands, 25 hanggang 29 degrees Celsius. Puerto Princesa, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Lagay ng panahon sa Mindanao. Maulap na papawirin na may pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, ARMM, at Soxargen. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao tulad ng Davao Region, Cagayan de Oro, at Northern Mindanao, ngunit may kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at gabi dulot ng hanging easterlies at low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao. Lagay ng karagatan. Walang gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit, mag-ingat sa paglalayag sa Hilagang Luzon dahil sa inaasahang pagtaas ng alon na aabot sa 1.8 hanggang 3.7 meters dahil sa hanging amihan at shear line. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa.
At dahil nga sa patuloy na epekto, ngayong hanggang bukas ng hapon ay maaaring makaranas ng mga pag-ulan na umaabot ng 50 to 100 millimeters dito sa may parte ng Palawan. Kaya patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa may Palawan dahil ngayong ganitong dami ng mga pag-ulan ay maaaring na agad magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa areas na merong high susceptibility o ito nga yung mga lugar na madalas makaranas na nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa Luzon, asahan nga natin na although sa malaking bahagi ng Luzon, makararanas ng generally fair weather sa susunod na 3 araw, puwera na nga lamang sa tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi sa parte nga ng extreme northern Luzon kasama dyan ng Batanes, Babuyan Islands, maging dito sa Cagayan, maaaring makaranas ng mga maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, dala nga ng northeast monsoon at ng shear line sa susunod na 3 araw. Sa may parte nga ng Visayas at Mindanao, although ang forecast natin ngayon ay generally fair weather lang at merong tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi, nananatili na mataas yung uncertainty nito dahil kung titingnan natin sa ating tropical cyclone threat potential, may binabantayan tayo na isang low pressure area na kung saan maaari itong tumawid sa may parte nga sa pagitan ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy po tayong mantabay sa mga update. Maaaring maging matataas yung tsansa ng mga pag-ulan nga dito sa may Kabisayaan at Mindanao sa susunod na 3 araw. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 5:30 ng hapon at sisikat naman ng alas 5:50.